What's up mga ka-Ronomics? Ngayon tuturo ko sa inyo paano pataasin ang power score sa Rohan 2. Bibigyan ko kayo ng mga tips and tricks at mga hindi nyo dapat gawin. Kaya panihintay natin. Simulan na natin. Okay guys, magsimula tayo sa equipment. Ang una-unang pinagkukuhaan ng power score ng character. Yung equipment sa Rohan 2 guys is hindi siya normal na equipment. Dahil ang equipment sa Rohan 2 is naka-base sa level. Which is kung mataas ang level mo, mataas na equipment na may ilalagay mo. Katulad nito guys. Example, meron tayong level 70 na equipment. Pero di natin siya pwedeng ma-equip dahil level 64 pa lang tayo. Need natin maging level 70 para ma-equip na natin is yung mga level 70 na equipment. And then, ang equipment guys is merong limang category. Normal, Advanced, Rare, Ancient, and Legendary. Yung Ancient guys is yung kulay violet and yung Legendary naman is kulay red. Ngayon guys is meron lang tayo is Rare Equipment. Ang equipment sa round 2 guys is merong sub-option. Siya yung nagbibigay ng stats na equipment natin. Then saan nga ba makakuha ng equipment? Unang-una, pag nag-farm ka sa field farming, makakapulot ka ng mga drop tulad ng mga equipment. Then pangalawa, sa dungeon. Dito sa Ancient Armory. Pag pumasok ka dito guys, at namili ka ng stage na gusto mo, then natapos mo ito, meron kang reward na equipment. Mas marami kang makill, mas mataas na equipment ang makukuha mo. Next naman is yung enhancement stones. Paano ba mag-craft ng enhancement stones? Kailangan natin ng 30 crystals para makapag-craft ng isang enhancement stones. Saan ba nakakuha ng crystals? Unang-una, sa field farming. Pag nag-field farming kayo guys, meron drop na crystals. Pangalawa, sa dungeon. Dito sa Acma Mine, makakuha kayo ng mga crystals. And pag may crystals na kayo, pwede na kayo mag-craft ng enhancement stones. 30 crystal is 1 enhancement stones. Para saan nga ba enhancement stones, guys? Enhancement stone is pag-enhance ng mga equipment natin. Kailangan natin ng isang enhancement stone sa pag-craft. Dito guys, meron tayong 100% na successful chance pag-enhance ng equipment natin. Pag na-reach nyo na yung level 10, sa pag-enhance, tulad nito, is kailangan nyo na is yung Brilliant Enhancement Stones. Tulad nito. Paano nga ba mapag-craft nito? Kailangan mo ng 100 enhancement stones para makapag-craft ng Brilliant Enhancement Stones. Yung pinagkaiba nila guys ng enhancement stones sa Brilliant Enhancement Stones is yung enhancement stone is meron chance na bumalik yung plus mo pag nag-fail. Example, nag-plus 10 ka na, then gumamit ka ng enhancement stones, then nag-failed siya, babalik siya sa plus 9. Pero kung gumamit ka ng Brilliant Enhancement Stones, pag nag-plus ka ng equipment, then nag-failed siya, hindi siya babalik. Mag-i-stay lang siya kung saan siyang equipment. Like example, plus 9. Then nag-equip ka ng Brilliant Enhancement Stones. Nag-plus ka, nag-failed. Hindi siya magbababa. Mag-i-stay lang siya kung saan level siya. Kaya mahalaga mga pag-ramp na ito guys, if kung mataas na kayo. Recommended kong gamitin to pag mga nasa plus 10 na yung i-plus nyo. Dahil pag plus 10 na guys, is mababa na yung chance na pag successful nun. Tulad na ito, meron lang siyang 60% na chance pag ginamit ko yung normal enhancement stones. Pag enhance ko siya at nag-failed, bababa yung plus ng equipment natin, which is sayang naman. Kaya mahalaga gumamit kayo ng billion para safe yung plus nyo. Next is yung laging nakakalimutan ng mga players pero ito yung pinaka-importante, which is yung stats points. Para saan ba yung stats points guys? Yung stats points is yung additional stats ng character natin. Nagkakaroon tayo ng stats points pag dumilevel tayo. Para saan ba to? At anong mga stats ang binibigay na ito? Dito guys is meron tayong 6 category ng stats na pwede natin makuha. Strength, Dex, Wit, Int, Whiz, and Agi. Kung character mo guys is mage type, ang kailangan mo dito is Wit, Int, tsaka Whiz. Kasi ayun yung nagbibigay ng mga magic defense and magic power ng character. Pero kung ang character mo is damage type, ang kailangan mo is strength, dex, and agi. Ako guys, ang gamit ko ay dark elf. Kaya ang kailangan ko is int and vint. Yung int guys is pa-attack
power siya ng stats. Then yung Vint naman is magic defense ng character natin. Mahalaga 'to guys, kaya kada level nyo, tignan nyo kung nagkakaroon kayo ng stats points. Next naman guys is yung codex. Para saan ba yung codex guys? Kung mahilig kayo maglaro ng MMORPG, alam niyo na kung para saan yung codex. Pero kung bago pa lang kayo, tuturo ko sa inyo. Yung codex guys, parang din siyang additional stats ng character natin. Pero, nakuha to sa pagpa-farm sa field farming. Kaya kung mahilig kayo mag-AFK, for sure, marami na kayong Fardex token. Itong mga token na to guys, ito yung mga kailangan natin para sa codex natin. Kailangan mo lang ditong gawin is yung i-register yung codex. Ngayon guys, kailangan tayong ma-register kasi puno na yung mga codex natin. Kaya kailangan natin mag-farm sa ibang field. Tulad nito, meron pa siyang 33 to 200 na codex. Pag napuno mo to guys, meron kang additional stats na ma-unlock. Tulad nito, meron na tayong na-unlock na natin yung 25 to 25 na codex. This is yung common monster attack plus 3. Ngayon, nasa collection 32 to 200 na tayo. Ang ma-unlock natin dito is yung Eva na plus 4. Kada monster guys nagbibigay ng codex. Kaya mahalagang alam nyo to. Kasi hindi lang kayo basta nagpa-farm. Nagpapa-level na kayo, nagpapataas pa ng stats ng character nyo. Ngayon, sa codex collection effect natin is meron na tayong attack na 29, common and monster attack na 43, PvP attack na 12, at accuracy 16. Sa defense, meron naman tayong 30, common monster na 41, PvP def na 10, ng Eva na 15. So, parang ang ganda nito guys kasi hindi lang stats ang makakuha nyo, meron pa kayong makakuha ng mga additional rewards pag na-unlock nyo yung mga codex na yan. Kaya mahalagang lagi nyo tignan to guys ha, huwag yung papabayaan na masayang yung token nyo. Sayang naman kung naiipon lang sa inventory yung mga token nyo. Kaya dapat yung gamitin sa codex. Next naman guys is yung pet. Para saan ba ang pet sa Rohan 2? Ang pet sa Rohan 2 guys is di lang siya basta companion. Nagbibigay din siya ng additional stats sa character natin. Meron tayong 7 category ng pet. Unique, Mythical, Legendary, Ancient, Rare, Advanced, Normal. Pero meron lang tayo is yung Ancient. Ang gamit kong pet guys is si Arthur. Dahil nagbibigay siya ng EXP na 22% and common damage monster na 10% at 200 capacity potion. Pero pag PvP guys, ang ginagamit ko ay si Rinaldo. Dahil meron siyang 10% na PvP damage. And sa pet guys, meron din siyang parang collection. Tulad sa kanina pinakita ko sa field farming token. Eto guys. Pag nakaka-unlock ka ng mga pet guys, is nagbibigay din siya ng additional stats. Kaya, kung marami kang pet, mas maraming stats ang makukuha mo. Tulad nito, sobrang dami na nating stats na nakuha sa pet natin. Dahil halos lahat ng uncommon, common, and rare pet is meron na tayo. Na-unlock na natin silang lahat. Kaya, tignan mo yung stats natin guys. Sobrang dami na. Pero hindi lang yan guys ha. Kasi meron pa tayong hindi na-unlock na Ace Legendary, Mythical, and Unique. Tignan nyo itong Unique guys. Sobrang lakas na stats na binibigay. Then guys, kung sobrang dami nyo ng pet na rare, advanced, normal, di nyo alam kung anong gagawin nyo at gusto nyo pa makapag-unlock na ibang mga pet, meron tayong tinatawag dito na combine. Ang combine guys, nagko-combine kayo ng uncommon to common to rare, and rare to ancient. Example, dito. Mag-combine tayo ng uncommon to common. Sana makakuha tayo. Ayun, medyo minamalas. Try naman natin sa isa pa. Malas ulit. Try naman natin sa common. Ayun guys, nakakuha tayo ng apat na rare. Pag nakakuha kayo ng apat na rare guys is mataas ng chance na madagdagan din to sa codex nyo kung wala pa kayo nun. At paano nyo malalaman yung mga wala pa kayong pet na hindi nyo pa na-unlock? Dito sa collection, meron tayong category dito na collecting and completed. Pag gusto nyo makita yung mga hindi nyo pa na-unlock, pumunta kayo ng collecting.
Ayan. Sa rare guys is marami pa tayong hindi na-unlock. Pero sa common and rare, halos lahat is na-unlock na natin. Kaya soon sana ma-unlock natin 'to. And bibigyan ko kayo ng tips guys, saan ba madaling makakuha ng pet salmon? Unang-una, kung mahilig kayong mag-request, makakuha kayo ng parasol. Itong parasol na 'to guys is puwede niyong ma-craft to crafting sa event and makakuha kayo nitong Brilliant Mystical Egg. Eto, puwede kayong mag-craft nito guys ng 20 parasol para sa 10 times na Brilliant Mystical Egg. Then, sa mga event guys, makakakuha din kayo dito ng mga pet salmon. Tulad nitong sa day 5, merong pet salmon. Then sa mission, achievement, meron din dito mga pet salmon na makukuha nyo. And dito sa Beat the Heat, attendance, kung lagi kayo naglalaro, for sure marami na kayong pet salmon dahil nagbibigay din dito ng mga pet salmon. Next naman guys, is yung costume. Ang costume sa Rohan 2 guys, hindi na siya basta costume na pampaganda ng character natin. Nagbibigay din siya ng additional stats katulad sa pet. Sa costume guys is meron din siyang 7 na category. Unique, mythical, legendary, ancient, rare, advanced, and normal. Ang meron lang tayo ngayon guys is yung legendary. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano makakuha ng madali na costume na legendary. Pero bago yon, dito muna tayo sa stats na makukuha natin. Ang stats ng legendary guys is meron siyang attack speed na 45%, casting speed increase na 18%, tsaka movement speed na 8%. Then sa ancient, may dalawa lang siyang stats na binibigay. Attack speed tsaka casting. Then sa rare, may isa lang. Yung attack speed. Then sa common, yes, common is 15%. Then sa normal is 8%. Kaya kung may legendary costume kayo guys, napakaganda na nito. Para pampalakas ng stats ng character nyo. Pero kung may mythical or unique kayo, sobrang lakas na nito guys. Kasi tignan nyo naman, makakuha kayo ng attack speed na 60%, casting speed increase na 35%, movement speeds na 16%, block rate na 5, and HP regen na 500, pati MP regen. Parang siyang times 2 ng legendary stats guys. Oh. Kaya kung makakuha kayo kahit sa lang dito, is sobrang lakas na nito. Then guys, sa costume, is parang din siyang sa pet. Meron din siyang codex. Dito sa collections effect. Pag nakapag-unlock kayo ng costume guys, is nakakakuha din kayo ng mga additional stats. Katulad nito. Sa ancient guys, meron tayong 60% na unlock. Then sa rare is meron tayong 37% na na-unlock. Then sa advanced, meron tayong 45% na-unlock. Then sa normal, meron tayong 50%. Overall, meron tayong 30%, which is wala pa tayo sa kalahati. Marami pa tayong dapat i-unlock para makakuha ng maraming stats. Then, meron naman din siyang combination. Kung sobrang dami na kayong mga pare-parehong costume, ay gusto nyo naman makapag-unlock ng ibang costume, meron ditong combination. Para sa pet din dito guys, pwede kayong mag-combine ng costume nyo para makakuha ng panibagong costume. Or kaya mas mataas na costume ang makuha nyo kung siniswerte kayo. And sa appearance, ito guys, equip kayo ng legendary is napakaganda siyang tignan sa character nyo. Kasi meron siyang glowing light na kulay red. Which is parang ang angas, di ba? Kasi sobrang lakas niyang tignan. Ano pa kaya kung makapag-equip kayo ng unique or mythical? Sobrang ganda na ito. Then guys, ito yung tips ko sa inyong lahat. Kung paano makakuha ng madali ng legendary costume. Katulad din sa pet guys, makakuha kayo sa request. Kung lagi kayo nagpa-farm ng parasol, pupunta kayo ng crafting and sa event, makakuha kayo dito ng legendary. Instant to guys ha. Pag nakapag-open kayo ng isa neto, is instant na legendary costume. Kaya sobrang ganda nito. Pero paano ba makakuha na ito? Kailangan mo ng 300 na parasol para makapag-craft ng isang legendary costume card. Kaya kada araw guys, kailangan yung kumpletuhin yung request at sa mataas na farm kayo magpa-farm dahil isang miss lang guys is hindi nyo na makakuha to. Kasi itong request natin guys is nag-reset to kada araw. Meron lang siyang 10 na daily request. Kaya kung bawat 10, meron kayong makukuha 10 na parasol kada araw. And next guys is yung mount natin. Yung mount sa Round 2 guys, hindi na siya basta-basta mount na sinasakyan mo. Nagbibigay din siya ng additional stats sa character mo. Katulad sa ibang mga gamit guys like na pet tsaka costume, meron din siyang 7 na category.
unique, mythical, legendary, ancient, rare, advanced, and normal. Pero so yung pinakamaganda guys, siyempre, yung ancient. Tignan nyo naman guys, oh. Napakaangas. Skeleton. Sa mythical, meron lang tayong 5 mount ang meron sa mythical. Sobrang ganda na ito guys, oh. Tayo guys, is meron tayo is ancient. Ano ba ang stats na meron ng ancient? 4 stats na nagbibigay ang ancient, which is yung movement speed na 40%, skill cooldown reduction na 15%, and status effect resistance na 10%. And meron din siya increased HP na potion na recovery na 10%. Then sa rare naman guys, meron siyang tatlong stats. 30% sa movement speed, skill cooldown na 8%, reduce PvP damage na 5%. Then sa normal, meron siyang dalawa. Movement speed na 25%, and skill cooldown na reduction na 4%. Then sa normal, meron din siyang dalawa, pero mababang stats na binibigay niya. Kaya mahalaga guys kung makakuha kayo ng legendary man lang or ancient pet. So mataas na bagay na siya sa stats ng character nyo. Then tulad sa iba natin guys na pet and costume, meron din siyang codex. Pag sa codex guys, bawat unlock nyo ng mount is nakakuha din kayo ng additional stats points. Ngayon guys is nasa 114 over 665 lang, pa lang tayo na codex. Marami pa tayong hindi na-unlock. Paano ba natin makikita yung mga hindi pa natin na-unlock na stats? Dito lang tayo. Pipindutin nyo na yung all. Then sa collecting, ayan, makikita nyo na yung mga mount na hindi nyo pa na-unlock. Sobrang dami pa natin hindi na-unlock na stats. Kaya, hope so natin na makakuha pa tayo ng mas maraming mount. Then guys, ito naman, meron din tayong combine. Sa combine guys, parang siya sa pet and costume. Pwede kayo makapag-combine ng mount nyo to another rarity. Sample, uncommon to common. It's common to rare. Then, pwede nyo i-unlock yung mga another pet na hindi nyo wala pa kayo. Sample neta, mag-combine tayo. Yun, medyo minamalas. So, wala tayo nakakuha another rarity. Then, try natin sa uncommon. Sana makakuha tayo ng rare. Yun, nakakuha tayo ng dalawang rare. Kaya kung sobrang dami na ng mga, kung marami na kayong parehong mount, pwede nyo i-combine para makakuha kayo ng panibagong rarity na pet at makapag-unlock kayo ng mga iba pang mount. Para ma-unlock nyo dito, ayun tignan nyo naman guys, sobrang dami na natin stats na nakuha sa mount natin. And yun lang guys, ayun yung mga guide natin para sa mga P2P player ng Rohan 2. Pero kung nakakalawag-lawag naman kayo, pwede kayong pumunta dito sa marketplace. Sa marketplace guys, pwede kayong bumili ng item to legendary to uncommon. Pero tandaan nyo, bago kayo tumingin ng market, tignan nyo muna kung ano level na kayo. Kasi ang tandaan guys, ang equipment sa Rohan 2 is nakabase sa level nyo. Kaya kung mababang level lang kayo, is mababang level lang din na equipment yung may equip nyo. Example, level 60 ako. Titingin lang ako ng mga equipment na level 60 dito. Napasok na requirements. Pero kung bumili ako na itong Spellbreaker na item usage level 90 pero level 60 ako, hindi ko siya magagamit. Kasi kailangan ko muna ma-reach yung level 90 para magamit yung item na to. Kaya tandaan, wag basta bili ng bili. Tignan muna yung mga requirements bago bumili. Then, tignan nyo guys. Sobrang mura na ng mga equipment sa Rohan 2. Kaya next guide natin guys, tuturuan ko kayo kung paano bumili ng Ruby X and Ruby. And that's all. Thank you sa panonood. If you like this video, please like and share para lagi kayong updated sa mga Rohan guide natin. At comment nyo rin sa below kung anong gusto yung guide ang sunod natin gagawin. Peace out.